Amen. Hallelujah. Sino po dito yung gusto na maraming harvest ngayong taong ito? Amen. Sabi po ng isa pong speaker, to be fruitful, you have to be seedful. Okay, so kung gusto po natin maging mabunga ang ating pong buhay, dapat marami po tayong tanim. Hindi lamang po tanim ng pera. Yung oras na ating pong ginugugol sa pananalangin, yung ating pong oras na ginugugol sa pagbabasa ng salita po ng Diyos, hallelujah, tayo po ay magiging mas maayos. Amen? Kung mabait ka ng 2020, mas babait ka pa ngayon. Sabi mo, mas babait ka ngayong taong ito. Okay? Amen. Sabi nito, we choose to become a better person. Yan po yung palagi po nating gawin. Ano po? Okay. Kasi po, if you will not choose to become a better person, someday you will feel bitter of yourself. Okay? Ibig sabihin, kung hindi mo talaga pipiliin na maging mas mabuti ka ngayon, one day, darating yung panahon na parang, na maiinis ka na sa sarili mo. Okay? Oh, kasi hindi mo pinilit na mas maging maayos eh. Okay? Magiging bugnutin ka, matatampuhin, very sensitive. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw magpakabait ka na, ha? Okay. Praise God. Okay. Nung pagka celebrate po natin ng Christmas, sino pong naalala po natin? Siyempre, ang Lord Jesus Christ. Naalala natin si Mary and Joseph. Naalala natin ang Magi, yung tatlong wise men, the three wise men. Naalala natin kahit na si King Herod. Di ba? Yung salbahin si King Herod. Okay? Pero ang di po natin naalala yung pangalang Zerubbabel. Pero nasa genealogy po ng ating mo Panginoong Jesus yung pangalang Zerubbabel na naging governor po during the time of Haggai na siya pong naging dahilan para po sila ay mapalaya, okay, sa sa kanila pong pagkakakulong. Okay? At ang kagandahan pa po noon, napalaya po sila, meron po silang perang uwi-uwi, pero ang nangyari po ay ginawa po nila ay para lamang po sa sarili lang nila. Nakalimutan po nila yung pinagagawa ng Diyos sa kanila pong buhay. Okay? Ang gawin po ang templo ng ating po Panginoon. Ngayon po, meron po tayong assignment. Kaya nga po tayo, we are inviting servant, okay, na magsilbi sa ating po Panginoon. Kasi po, it's a great joy to serve God. Okay. Pagka nagsilbi ka sa Panginoon, meron pong kagalakan. We don't know saan po nang Of course, we know that it comes from God. There is an inner joy that comes when you are serving. Okay? Kaya ligligin mo yung katabi mo, kaya ikaw mag-serve ka na ng todo-todo. Okay. Praise God. Huwag na tayong magpatamad-tamad. Okay? Praise God. So alam niyo po, every time that we will make a sermon, ang mga pastor po, meron po silang big idea. Ano po yung big idea ng Book of Haggai? Ang big idea po is God's call on your life is to work for His kingdom's glory. Okay? Hindi po tayo nagsiserve para maging sikat. Hindi po tayo nagsiserve para mas maraming mag-bless sa atin, para mas maraming maging close sa atin, para maging masaya lamang po tayo. Nagsiserve po tayo, unang-una sa lahat, para po sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Kaya po bago po tayo mag-serve, we have to check our heart. Hindi porket talented ka lang okay ka na. Okay? Ang check po natin, una sa lahat, ang ating puso. Napakahirap po pagka ikaw ay nagsilbi na mali ang puso mo. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, itama mo na yung puso mo. Kundi tatamaan ka. Okay. Praise God. So, ang Book of Haggai is a call to rebuild the temple. Ang templo po ng Diyos. Okay? So, tayo po, binigyan po tayo ng templo po ng Panginoon. This is our worship center. So, panatilihin po natin malinis, panatilihin po natin na yung atmosphere po ay maganda. Kaya po, we have always our declaration dahil gusto po natin ang ating pong templo ay mapuno po ng pag-ibig, di po ba? Napakahirap po yan pumunta sa church na kung saan Di ba? Punta ka pagpasok mo, lahat ng usher nakatalikod. Di ba? O kaya minsan nakasimangot. Di ba kakamayan mo? O kaya nag-alcohol ka agad pagkatapos mo mong kamayan. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, it's very important unang-una sa lahat ang ating pong attitude, how to build the temple of God sa ating pong worship service. Okay? Kaya kung may nakita ka nakakalat, damputin mo na. Yung bote mong inunuman, itapon mo. Diba? Nag-CR ka, i-flush mo. Okay ba yun?
Oh, parang wala na akong kausap Okay. This is how to rebuild the temple. Dito po tayo sinusubukan ng Panginoon kung hindi natin kayang pangalagaan ang pag-aari ng iba. Sabi ng Bible, di po ba? Hindi tayo bibigyan ng sarili nating pag-aari. Okay, sino gusto magkaroon ng bahay? Okay, so linisin po natin kahit na po yung boarding house natin. Okay, itapon na po natin yung napakaraming plastic. Okay, praise the Lord. Okay, praise God. Alam niyo po si John Maxwell. Sino po nakakilala kay John Maxwell? Si John Maxwell is is a Christian po siya. Ang kanya pong ministry is about leadership. Okay, napakaganda po ng kanyang mga leadership quote. Okay, so sabi niya, leadership is about influence. Okay, kung nagli-lead ka at wala naman sumusunod sa'yo, naglalakad ka lang. Okay. So yun po yung kanya pong mga quotes. So meron po siyang minsan na-imbitahan po siya sa isa pong event at merong isang babae na lumapit sa kanya, merong gustong makipag-usap sa iyo. Kaya lang di siya leader. Kaya nag-isip siya, hindi naman di siya leader. Leadership ang tinuturo ko. Hindi, parang sayang lang yung oras ko sa kanya. Diba? Yun ang naglalaro sa kanyang isip pero hindi naman niya sinasabi. Pero gano'n pa man, sinabi niya, sige, gusto ko siyang, papuntahin mo siya, gusto ko siyang makausap. At sabi nung lalaki sa kanya, sabi niya, hindi ako leader. Okay. At hindi ako pastor. Pero nakikita ko yung ginagawa mo, napakaganda ng ginagawa mo. Na nagbi-build ka ng mga leaders. At sabi niya, pwede ba akong makatulong sa iyo para yung pagtuturo mo sa mga leaders ay mas lalo kang makafocus doon. Ayun ang sinabi niya, so nag-present na po yung lalaki. Sabi niya, pwede bang tuwing Webes, pag day off ko, pwede bang ako na lang ang gumawa ng mga errands mo? Ibig sabihin, yung mga pagbabayad ng mga bill, yung mga pabili-bili sa grocery, yung errands. So yun ang kanya pong ginawa doon so sabi niya, parang gusto kong ma-born again uli. Kasi ang bait nung lumapit sa kanya at ang pangit nung kanyang pagkaka-interpret doon sa lalaki. Okay? So ngayon po yung nagsiserve po sa kanyang yun, 9 na taon na pong nagsiserve po sa kanya. Na tuwing Webes, ay yun po yung nagbibigay, tumutulong po sa kanya pong mga errands. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw si Pastor, tulungan mo rin ha. Okay. Praise God. Okay. So, okay. So, praise the Lord. So, praise God. So, ang ating pong, last week po, ang ating pong pinagtuunan ng pansin, yung ating pong pag-uugali, yung 2020, kaya nga po, kahapon sa aming pong cell group, ano ba yung ugali na gusto mong mawala? This year, 2021. Kanina rin, bago tayo sa devotion po natin, hindi po ba? Okay. Yung ibang gusto lang nila, mawala yung utang nila. Okay. Hindi yung pangungutang. Okay, pwede po ba yun? Dapat kung gusto natin mawala yung pag-utang po natin, mawala na yung pangungutang. Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag ka na mangungutang. Okay. Okay, sabi na, now therefore, says the Lord of hosts, consider your ways. Examine po natin sarili po natin. Ano ba yung mga mali po natin? Yung mga palpak po natin, baka naman po pwede po nating itama. Okay? Kung gusto po natin ng pagbabago, alam niyo po, sikreto po ng pagbabago? Magbago ka. Wala naman po ibang sikreto, yun lamang po eh. Meron kang dapat na baguhin, meron kang aalisin at meron kang ipapalit. Okay? Gusto mong maging sexy, siyempre, bawasan mo yung kain mo. Di ba gusto mong mapalapit sa Panginoon, dagdagan mo ang oras mo kay Lord. Di ba gusto mong madagdagan ng finances mo, sinong gusto madagdagan ng finances? Ay, iilan lang, oh. Okay. Di ba lahat? Sabi sa Bible, di ba, do not just excel in what? In your speaking, excel also in giving. Di ba? Gusto po natin, kaya po, dagdagan pa po natin. In review, ano po, yung amin pong yearly review, I gave 60,000 last year. And I'm still planning to give more. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bibigyan pa ako ng Panginoon na mas marami. Amen. Kasi yun nasa isip mo eh. Ngayon ko iniisip, ay parang ang laki ng naibigay ko na. Babawasan ko to. Babawasan ni Lord ang pera mo. Okay?
Praise God. So, ibahin po natin yung mindset po natin. Ang mindset po natin, palagi po tayo nag-i-invest sa kaharian po ng Diyos. Ang oras, will it count for eternity? The time that I'm doing now? Yung giving po natin, will it count for eternity? Alam niyo po, ang prayer ko palagi, Lord, may my activity. Yung activity ko, Panginoon, may it count for eternity. Hindi lang dito. Okay? Okay, praise God. Sabi mo, natututo na ako ngayon. Okay. Okay. So, ang ating pong pinag-aralan last time is finish the work. Tapusin po natin yung pinagagawa ni Lord. Meron po siyang sinimulan sa ating pong buhay. Hindi po niya matatapos yun kung hindi po tayo magko-cooperate sa Kanya. Okay? And then there will be distraction. Wala pong makapagsasabi na pagka maayos ang unang mga 3 araw mo. Okay? Wala na pong distraction. There will be distraction. There will be challenges. There will be problems. Okay, minsan mga problemang malalaki, minsan magkakapatid na problema, sabay-sabay na dumarating. Okay? Pero ang ibig sabihin, consider your ways, pagpatuloy lamang po tayo sa ating pong ginagawa. God did not call us to live a comfortable lives. God called us to live a committed lives. Okay, yung consistent po tayo sa ating pong ginagawa. Okay, di ba sa trabaho mo nga, consistent ka eh. Kahit puyat ka, gumigising ka ng maaga. Naliligo ka pa. Kahit malamig. Di ba tama? Okay? Kahit pagod ka. Di ba pagka sinabi, hey! Gawin mo to! Gawin mo! Di ba gagawin mo? Di ba? Hindi maganda pakiramdam mo nun, di ba? Tama? So it's the same thing with God. Dapat very consistent po tayo sa pinagagawa ni Lord sa atin. Okay? Sige nga, ligligin mo yung katabi mo. Sabi mo nga, narinig mo ba yon? Okay. Okay, praise God. Sabi dito sa Haggai 1:6, so very interesting kasi yung chapter. Sabi dito, you have planted much, but harvest little. Ang dami mong ginawa, ang dami mong tinanim, ang dami mong ipon. Pero sa isang iglap na wala lahat. Di ba? From January to November, nakaipon ka. Then December, naubos. Di ba? Tama? And then ano pa? You eat but are not satisfied. 3 bahay, 4 na bahay pinuntahan mo nung New Year. Hindi ka nabusog. Hindi ba? Nagre-reklamo ka pa. Okay, hindi ako binigyan ng tapaw. Okay, di ba? And then you drink but are still thirsty. Di ba? You put on clothes but cannot keep warm. Ibig sabihin, hindi ka makontento. Wala kang fulfillment. Wala kang contentment. Wala kang joy. Wala kang peace of mind. Bakit? Merong nais ng Panginoon, nagkawin mo na hindi mo ginagawa. Tama? Ito itong matindi. Sabi dito, your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Sabihin, kahit na anong tipid mo, di ba, miguring ka na lang, araw-araw. Tama? Kuripot mo pa, di ba? Offering mo, sapman. Hindi na nadagdagan, 3 taon ka na, sapman pa rin na binibigay. Hindi ka makaipon. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa pinagagawa ni Lord. Okay? Of course, di ba? Kaya napakahalaga that we should be, okay, so minsan nga, ang sweldo, sabi nga nila, ang sweldo parang sibuyas. Di ba? Habang binubuklat mo, di ba, naiiyak ka. Di ba? Ito para dito, CTM, di ba? Ito para sa remittance. Anong ubos na kagad, di ba? Yung iba naman, ang sabi nila, ang sweldo raw, parang bagyo, di ba? Dumaan, nasaan na? Okay. Amen? Hallelujah. So gusto po natin na manatili po tayo, makaipon tayo, mabili po natin yung, maayos po yung ating pong finances. Iayos po natin ang buhay po natin kay Lord. Okay? Gawin po natin pinagagawa po niya. Wala nang po ibang the best principle na about finances, kundi po yung prinsipyo po ng Biblia. Okay? Bakit mahirap gawin? Kasi sa supernatural principle. Hindi naman ito natural na talagang mauunawaan mo. Paano mangyayari yun? Po? Okay, kaya sabi mo, kaya ako susunod na ako kay Lord. Okay, praise God.
Okay, so thus says the Lord of hosts, consider your ways. Alam niyo po, 2 beses, pinagitnaan. Di ba? Sa verse 5, sabi, consider your ways. Ano yun mo? Check mo yung sarili mo. Examine mo yung sarili mo. And then, pagkatapos noong holes in your pocket, di ba? Consider your ways. Consider mo. Self-examination, examine yourself. Ano ba yung mga bagay na ginawa ko na hindi nagbigay sa akin ng success last year? Ano ba yung mga bagay na dapat ginawa ko na dapat ay gawin ko na ngayon, na hindi ko na dapat i-delay? Ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin? Ano ba yung dapat na pag-ukulan ng aking pansin? Okay? Examine yourself. Why? Because a lack of self-examination leads to pride and self-delusion. Okay? Pag wala po tayong examination sa ating pong sarili, kaya nga po tayo merong break, it's a self-examination that we may reflect. Okay? That we may reflect. And then, the purpose of self-examination is to lead people to God and amendment of life. Okay? Pag examine po natin sarili po natin, dapat may mga changes po tayong dapat na gawin. Okay, sabi nga nung isang pinanonood ko, isang motivational speaker, Jim Kwik. Sino po nakakilala kay Jim Kwik? Mabilis po siya. Kaya po ako, Jim Kwik ang pangalan po niya. Hindi po. Okay, so ang kanya pong ang ginagawa rin po pala ng mga CEO, nililista po nila yung to-do list. Tayo po naglilista rin, di ba? Yung to-do list. Pero ang kaibahan po nila, sinusulat din po nila yung not to-do list. Sinusulat po nila yung mga bagay na dapat po nilang gawin at sinusulat din po nila yung mga bagay na dapat ay huwag nilang gawin. Okay? Sige nga, digligin mo yung katabi mo. So, sabi mo, narinig mo ba yun? Okay. Consider your ways, okay? Okay? And then, sa ating po mga leaders, sa ating po mga workers, self-examination is very, very important. Alam niyo po, ako po, I cannot demand something from you that I will not demand from myself. Hindi ko po kayo pwede sabihin, hoy, magsilbi ka. Na ako mismo hindi nagsisilbi. Hoy, magbigay ka. Na ako mismo hindi nagbibigay. Di ba? Hoy, mahalin mo yung kapwa mo. Na ako mismo hindi ko kayo minamahal. Di ba? Palagi nga kayo pinakakain eh. Sunod-sunod. Christmas, New Year, birthday. Amen? Okay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw naman pakainin mo sa pastor. Okay, praise God. So, let's keep the work alive. Alam niyo po, ang trabaho po namin as a pastor is just to stir up your faith. Stir up. Ibig sabihin, stir up, haluin. Di ba? Pagka umiinom ka ng kape, di ba, nilagyan mo ng asukal, nilagyan mo ng gatas, kinakailangan, haluin mo, di ba? Para magkalasa. Okay? So, ganun din po ang trabaho po namin. We are always stirring up your faith. Ngayon, kung talagang matigas ka, hindi! Hindi ako magpapaalog kay pastor. Okay, bahala ka sa buhay mo. Okay? So when, di ba po ba, when God created Adam and Eve, He gave him what? He gave him work. Binigyan po siya ng trabaho. Tayo po, God has given us work. Sa church po natin, God has given us work for our personal development. We can say it spiritual development. Okay? Kaya, meron po tayong natrabahuin ngayon. And I guarantee you, kung gagawin po natin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, sabi sa inyo, mas lalong gaganda, mas lalong magiging maayos ang inyong buhay. Amen? Hallelujah, bibigay ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ninyo. Kasi sabi sa Bible, di ba, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya hanapin po natin, early in the morning, hanapin po natin si Lord. Okay? Yung cellphone mo nga, hindi nawawala eh. Kahit nakapikit ka, alam mo kung saan nakalagay. Di ba? Tama? Paggising mo, Tama? Okay. So, umaga hanapin po natin si Lord. Okay? Alam niyo po, bakit po? Sabi, those who build God's kingdom will end up building themselves. Kasi pagka nagsiserve ka kay Lord, you're building up yourselves. Kakaroon ka ng joy. Hindi mo na kinakailangan umanap ng pleasure. Pleasure magastos. Di ba?
Pleasure sa casino, aba, ubus ang pera mo. Mabuti na lang, may swab test na ngayon, di ba? Hindi ka na makapasok. Okay? May nuclear test na, di ba? Kaya minsan may magagandang nagagawa rin yung pandemic eh, okay? Kaya hindi ka na nakakapasok ngayon, mabuti naman. Okay, praise God. So does anyone remember this house, this temple, and its former splendor? How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. So ang tinasabi po nila ay ang ginawa po ni Haring Solomon. Yung napakagandang templo na nasira po, and then gumawa po sila ng kanila pong templo. Kaya ang tawag po nila, hindi po nila matawag na templo, ang tawag nila bahay. Okay? So ibig sabihin, gaano kaliit man ang ating pong ginagawa sa Panginoon, it gives glory to God. Okay? Merong pong halaga yun sa paningin ng Panginoon. Usher ka, sa kitchen ka lang, di ba? Nakikita ni Lord na lahat ng ginagawa po natin. Kaya wag po tayong manghinayang. Huwag ka nang tatamad-tamad. Okay, magsipag na tayo. Okay? Okay, praise God. And then how, in comparison, does it look to you now? It must seem like nothing at all. So they feel, naramdaman po nila na parang wala namang kwenta yung kanila pong ginagawa. Yung pag-church mo, may kwenta yan. Yung pagbabasa mo ng Bible, may kwenta yan. Yung pananalangin mo, may kwenta yan. Kahit na wala nakakakita, wala nakakaalam kung sino pinapanalangin mo, may halaga yan dahil nakikita ng Panginoon. Amen? But now, the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. So, tandaan po natin palagi, our source of strength is the Lord's presence. Okay? Kung meron 2, 3 na nagkakati po sa kanyang pangalan, ay naroroon ang kanyang presensya. We are more than 2. Sa ating po cell group, we are more than 2, di ba? We are more than 3. Di ba? Ang daming ang tao sa cell group, lalo na pagka may kainan. Tama? Okay. So, kanina po, yung consider your ways, 2 beses binanggit. Pero dito sinabi dito, be strong, 3 beses binanggit. So, kinakailangan po natin ng kalakasan ng Panginoon. Okay? Dahil yung kalakasan po natin, magigiba po tayo. Tama? Okay, si Sister Stella, sabi niya, 55. Alam niyo po, hindi po niya inaamin yan noon. Pero ngayon, inaamin niya na. Okay? Okay. Pagkat may nagtatanong niya ng edad mo, anong edad mo na? Gusto mo ng away? Okay, so ibig sabihin kasi, it's a part of being grateful unto God. Di ba? We have reached this age. I'm 59, I'm turning 60. But I only look 30, I know that. Ayaw pumaya. Okay. Okay. So ngayon po, sabi dito, how to develop strength. Paano ba tayong kukuha ng kalakasan? Paano ma-develop ang ating kalakasan? Sabi, number 1, abide in Christ. Abide in Christ and His Word. And then number 2, seeking to imitate Christ. Hanapin po natin ang gayahin si Lord. Alam niyo ang prayer ko palagi? Lord, Holy Spirit, turuan mo ako na manalangin na katulad ng ating Panginoong Kristo. Tulungan mo ako na mangusap, magsalita, mag-isip ng katulad ni Panginoong Kristo. Tulungan mo ako na lumakad, gumawa ng katulad ng aking Panginoong Kristo. Imitate. Di naman po natin siya magagaya with our own strength, with our own knowledge, with our own experience, with our own education. Hindi po natin kayang gayahin. Tama? Only by the power of the Holy Spirit. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Dahil lamang po sa Espiritu po ng Diyos. And then, resist temptation. Daming tukso. Di ba? Katamaran. Tukso po yan eh. Di ba? Okay? Giniginaw. Di ba? Malamig naman eh. Maunuwan ko ni pastor. Okay? Tama? Di ba? Resist temptation. Marami po mga bagay na maaari po tayong makapaglayo sa gawain po ng Panginoon at higit sa lahat sa ating pong patuloy na development. Okay? And then develop discipline. Discipline. Develop habits. And then exhort others. Isa po sa mga bagay na dapat po nating ipakita palagi, di po ba, 2 lamang po ang commandments ng Lord, love God and then love people. So, we love people by exhorting them. Ibig sabihin natin, mag-pray tayo palagi, Lord, give me a positive and encouraging words today na makakapag-encourage sa lahat ng aking makakasalubong.
Okay? Okay. Bago ka mag-post, di ba? Bago ka mag-post, Lord, give me an encouraging and positive words to post today. Okay? Wala na yung mga icons na umuusok ang tenga. Okay? Okay? Amen? Okay, praise the Lord. And then my spirit remains among you, just as I promised when you came out of Egypt. So do not be afraid. Huwag po tayong matakot. Whatever pandemic, ano man po yung mangyari sa mundong ito, tayo ay nasa kamay ng Panginoon. Okay? Ang people's feeling will change. Treatment ng tao sa inyo, magbabago. Tama po? Pero ang gobyerno, magbabago. And then ano pa po? Seasons will change. Dati mainit, ngayon malamig na, di po ba? But the promises of God will never change. Okay? At ang Diyos hindi po magbabago. Amen? Kaya tandaan po natin palagi. Sige po, lapakan mo natin, Panginoon. Kaya we should always remember the promises of God. And then, for this is what the Lord of Heaven's army says, in just a little while, I will again shake the heavens and the earth, the oceans, and the dry land. Okay? Sino na po dito yung nakaranas ng gumising ng nagtutulog-tulugan? Di ba hirap gisingin? Di ba? Binaliktad mo na yung kama, tulog pa rin. Tama? Kumuha ka ng bimpo, binitong sa mukha niya, tulog pa rin. Tama? So it's the same thing. Ang Diyos po, ginigising po ang bawat sa puso sa atin. Kaya there's a shaking eh. Inuuga po ang bawat sa puso sa atin. Mananatili ka pa ba sa pananampalataya in spite of everything that is happening in the world right now? Sometimes we keep on asking, nasaan ang Diyos? Ba't niya hinahayaan? Napakarami. Daan-daang libon taong namamatay. Tama? Bakit maraming na NPL? Uy, Christian pa naman yun. Tither pa naman yun. Bakit wala ng trabaho? They'll be shaking. Okay? Kaya sinasabi ni Lord na tayo ay palaging maging malakas at maging matatag. Okay? Kaya magpasalamat po tayo. We are here. Di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka na-shake. Di ba? Sabihin mo, sige, ligligin mo yan, hindi ka pa na ma-shake. Okay. Okay, cannot be shaken. Sabi ito, I will shake all the nations, and the treasures of all the nations will be brought to this temple. I will fill this place with glory, says the Lord of Heaven's army. Sabi dito, the treasures of all the nations will be brought to this temple. Ano pa ibig sabihin ng temple? Yun po yung lugar na kung saan ang Diyos ay naitataas. Okay? Naitataas ba ang Diyos sa lugar na ito? Amen. Sino po yung nasa templo? Di ba yung katabi mo, di ba? Pero sabi kanina ni Bite, di ba, sa Proverbs 10:22, sabi nito, the blessings of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrows to it. Okay? Praise God. So tayo yun. Di ba? God will transfer the wealth of the nations into us. So, parang di naniniwala yun. No? Yung mga naniniwala lang po yun. Okay? Okay? Hindi po ba? Yun yung sinabi. Kaya anong pipiliin mo? Maging makasalanan ka? Maging demonyo ka? Okay? O maging mabait ka? Ay, parang walang nakakaintindi. Okay? So, ano pipiliin mo? Mas maging pangit pa yung ugali mo o mas maging mabait ka pa lalo ngayon? Okay, praise God. Sabi mo sa katabi mo, narinig ko yan, ha? Okay. Okay, so the silver is mine. Tandaan po natin palagi, ano po? The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of Heaven's armies. Hindi po sa kung saan-saan tao tayo naghahanap ng tulong, okay? Unang-una po natin, lapitan palagi ang Diyos. Ang tao, very limited lamang pong maibibigay sa inyo yan. Ang tao, minsan ipapahiya ka pa niyan. Ang tao, pagtataguan ka niyan. Di ba? Nautahan mo ng sapman, hindi na makatulog. Di ba? Okay, so ibig sabihin, lapit po tayo kay Lord. Wag yung kung sino-sino hinahanap natin. Okay? And then the future glory of this temple will be greater than its past glory, says the Lord of Heaven's army. And in this place, I will bring peace. I, the Lord of Heaven's armies, have spoken. Medyo overtime po tayo ng konti, ah. Okay, praise God. So, okay. So, ano po yung points po natin? Kung tayo po meron po mga discouragement, sabi, look up. Di ba? Ano nyo po, every morning, yan po yung ginagawa ko. Sino po yung tumitingin po sa kalangitan sa umaga? Nagulat po ako, 6:30 ng umaga, meron pa palang buwan. Napansin niyo po ba yun?
O tulog pa kayo nun? Ang dilim. Pero ano bang oras na? 6:30. May buwan pa. Okay? Kasi you look up. Okay? So, and then look up, God is with us. Sabi mo sa Psalms 91, di ba? Where does my help comes from? My help comes from God, the maker of heaven and earth. So, tulong po natin kung meron ka problema, all of us will be having problems. Hindi po exempted si Pastor. Hindi po exempted si Sister Estela. Wala po exempted sa kahit na sino po sa atin dito. Look up. Siya po yung una po nating lapitan. Amen? Hindi kanya ipapahiya. Okay, so all of us will be facing discouraging situation one day that you would like to quit. Minsan gusto mo na mag-quit. Diba? But always look up. Okay? Ang discouragement po, sa iba-iba po nang gagaling yan. Minsan sa pamilya mo. Sabi nga, the one who closest to you will hurt you the most. Okay? Pero sabi mo sa katabi mo, hindi kita sasaktan. Okay? Hindi, pero yun po yung do eh. Kasi po araw-araw nagkikita kayo eh. Di po ba? Kakainisan kayo, di po ba? Kaya yung mga kasama mo sa boarding house, kaya we keep on promoting love in this church. Okay? Ano pa po? Yung discouragement from spouse, asawa. Di ba? Tama? Nainis ka, di ba? Ngayon, magkagalit kayo. Natutulog kayo, nadudong ka sa gilid ng kama. Pero hindi ka nalalaglag. Okay? Hindi ka na kumikilos. And then, ano pa po? Discouragement from sa mga trabaho. Di ba? Meron tayong mga boss na hindi minsan na reasonable yung kanila pong mga inuutos, kanila pong ginagawa. Ano pa po? Discouragement kasi nungalingan ng demonyo. Di ba? And then, they are comparing their work from their work of Solomon. Ito po yung ginagawa po nila. Kinukumpara nila yung ginawa nila sa trabaho nila ngayon sa trabaho ni Solomon. We don't create monuments. Okay? We don't glory on our past successes. Okay? Na dati, ang ganda ng buhay mo sa Pilipinas. Manager ka. Okay? Wala ka naman palang tao. Ikaw din. Okay. And then ngayon, ganito na lang ginagawa mo. Di ba? Praise God. So, ibig sabihin, we don't build monuments on our past successes, we don't dwell on our past failures. And then, look ahead. Paano yung how to look ahead? Tingnan na po natin, even though it's only January, we have to look on December. Di ba? Nawala ka ng utang sa December. Sa December, malakas ka. Mas lalo kang gumanda. Mas lalo ka mabango. Okay. Amen? Gumwapo ka. Di ba? Na-promote ka na. Di ba? Wala ka ng problema sa finances mo dahil inayos mo na. Di ba? So, ibig sabihin, look ahead. Hindi yung very, very short-sighted po tayo. Palagi lamang po tayo nakatira nakatingin hanggang sweldo. Di ba? Hanggang sweldo lang. Wala kang iniintay kundi sweldo. Tama. You have to look ahead. Palawakin po natin yung ating pong perception. Okay? Sino po dito, ang mata niyo po ba sa nakalagay? Sa harap, di po ba? May nakita na po ba kayong ang mata niya nasa likod? Wala, di ba? Ang pangit, ano? So, niligay po ng Diyos ang mata po natin sa harap para tumingin po tayo ahead. Hindi nakatingin sa likuran. Okay? Okay, praise God. Yung katabi mo, normal yan. Okay, nasa harap ang likod niyan. Nasa harap ang likod. Yung mata niya nasa harapan. Okay. And then always remember, mga kapatid, ang milagro hindi po nanggaganap, hindi po nangyayari. Miracle doesn't happen. Miracle of God doesn't come from what you've lost. Milagro, wag mong hanapin. Ang milagro mo, doon sa mga bagay, wala na nga eh. Di ba? Miracle of God comes from what was left. Okay? Ang milagro po, magsisimula doon sa mga bagay na natira sa iyo. Okay? Praise God. May natututunan na ba tayo? Okay, praise God. So, maaring wala ka pa sa pupuntahan mo, pero magpasalamat ka, wala ka na sa pinanggalingan mo. Amen? And then, look within. Tignan po natin ang ating pong puso.
check if your heart is clean. Maganda ba yung ating pong motibo? Maganda po ba yung ating ang ating pananaw sa ating pong Diyos? Maganda po ba yung... Let's check our hearts. Baka naman may mga bagay na marumi pa sa ating puso. Meron pa tayong mga pagdududa sa salita po ng Diyos. Okay? Alam niyo po, ang Diyos po siloso. Ayaw po niya na meron po tayong sinasambang ibang Diyos maliban po sa Kanya. Okay? So sabi mo, bakit? Kala ko ba, love is not jealous. It's a divine jealousy. He's sovereign. He's supreme. Okay? Kaya po tayo, palagi po natin alalahanin, ang Diyos doesn't look on our outside appearance. Kahit na cute ka, kahit maganda nga, pero yung heart mo, madumi. Yung heart mo, mali. Paliwala. Amen. So this year, let's see to it that we will always examine ourselves. We will consider our ways. Let's continue to check our heart every day. Amen. And I believe this year, 2021, will be a better year than last year. Amen. Sige po, let's all arise. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for reminding us to consider our ways. Help us, Lord God, to look up unto you. Pag dumarating ang mga challenges, mga problema, discouragement, distraction sa aming pong mga buhay. Help us, Lord God, to look ahead. Hindi lamang po, nakatingin lamang po kami sa mga araw, mga linggo, sa buwan, bagkus lawakan mo pa ang aming paningin. That we may reach, Lord God, our full potential and the destiny that you have assigned for us to reach in this life. Lord, sa gabing ito, Panginoon, we will check our hearts, God. Examine our hearts, God. Examine us. And see if there is any iniquity that is still in our hearts. Nais namin, Panginoon, ang year 2021 ay mas lalo kang malugod, mas lalo kang maluwalhati sa aming pong buhay. Lord, samahan mo kami. We start strong and we want to finish stronger. Only by your goodness.